Magandang araw mga kabunyog, Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Live po tayo, no? Ayan, sinagot ni dating Senador Antonio Trillanes itong mga patutsada o hamon ng abogado ni Batotoy. Ni Senador Bato de la Rosa. Ha? Itong si Attorney Israel Torion. Abogado din po ito ni Kibuloy, no? Abogado ito ni Kibuloy at ngayon, abogado ni Senator Batoytoy. Na itong si Senator Bato nga ngayon ay nagtatago, sabihin natin nagtatago at ayaw magpakita. Hindi pumapasok sa kanyang trabaho, no? Ilang buwan na bang absent si Batotoy, no? 2 buwan na yata, kung di tayo nagkakamali, na hindi nagpapakita si Batotoy sa kanyang trabaho sa Senado. Pero minsan may mga napapanood tayong nagluluto siya ng tinola. Hindi natin alam kung saan yung lugar na yan. Pero personally, hindi nga nagpapakita tong si Senator Tobats, no? Ngayon, yan nga po ay may kaugnayan dyan sa na napabalitang warrant of arrest niya mula sa ICC. Yan yung unang sinabi ni Boying Rimulya, no? Alam niyo naman tong si Boying, mahilig talaga mang-urat eh. Ngayon, pero inamin ni Boying Rimulya, wala siyang kopya. Nasa cellphone lang niya. So, in fact, kahit yung gobyerno, sinasabi naman ng gobyerno, yung opisyal, yung DOJ, yung PNP, wala pa talaga silang actual na kopya nung warrant of arrest na yan, ni Batotoy, ha? Ni Senator Batotoy. Wala pa po. Pero itong si Bato, naninigurado na po yan na nagtago na, no? Kasi syempre, baka nga naman meron, bigla siyang arestuhin, magaya siya sa kanyang bossing na si Digong na inaresto po pagkalabas ng arrest warrant. So, ganon. Ganon. So, nawala ang tapang ni Batotoy. Napalitan po ng pagtatago. Ngayon, dahil nga napapraning, sabi natin napapraning na talaga si Bato, tsaka yung kanyang kampo, dyan sa mahiwagang arrest warrant na yan, na hindi natin alam kung meron na ba yan o wala, di ba? Hinamon ngayon si Trillanes, sinabi ni Torion. Sinabi ni Attorney Torion na hinahamon niya si Trillanes na ilabas mo nga, Trillanes, yung kopya ng arrest warrant kung talagang meron, di ba? Yun ang hamon no? So, actually sinagot po yan ni Sentry, ni Senator Trillanes. Sinagot po yan doon sa kanilang live. Yung live na talakayan po ni Attorney Enzo Recto ng Bunyog at itong si Senator Trillanes, sinagot niya yan. Ang sabi ni Senator Trillanes, hindi siya kakagat sa mga ganyang bitag o hamon na yan ni Attorney Torion. Bakit po? Dahil ang sabi ni Trillanes, itong mga Duterte, itong si Bato, hanggang ngayon naman daw po ay napakalawak ng connection niyan at impluensya sa mga ahensya ng gobyerno. Kung gusto nilang alamin kung talagang may arrest warrant si Bato sa ICC o wala, dapat daw nagtatanong-tanong itong sila Torion, itong sila Bato. Halimbawa, dyan sa PNP, sa Department of Foreign Affairs, di ba? Sa DILG, sa DOJ, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ay malawak pa rin ang koneksyon ni Bato ng mga Duterte. So, may kakayahan silang alamin yan kung talagang mayroong arrest warrant o wala. So, ang sabi ni Senator Trillanes, bakit siya ang tatanungin? Kumbaga, siya, ang ginagawa niya lang ay kung ano yung sinabi niya na obligasyon niya na idedemanda niya si Duterte, kasama sila Bato, sila Bongo, hahabulin niya talaga. O ngayon, pagdating dun sa pagpuproduce ng arrest warrant, sabi ni Trillanes, kayo, kung sa tingin nyo ay wala naman pala yung arrest warrant na yan, di lumitaw ka na ba to? Kumbaga, matalino talaga tong si Trillanes, no? Banji Ibanez nanonood. Di ba, Banji? Matalino si Sentry, Si Mac Arnold de la Cruz nanonood sa atin. Di ba?
kumbaga, ang sabi ni Trillanes dyan, wag ako ang utusan nyo. Kung napapraning kayo, dyan sa warrant of arrest na yan, na sinabi ni Boying Rimulya, kasi sabi naman ni Trillanes, hindi naman sa akin galing yan eh. Yan ay galing kay Boying, ha? Kay Boying po galing yung balita na may arrest warrant si Bato. So, dapat alamin nila Bato kung totoong may arrest warrant, di ba? Oh. 'Di ba? Soliman Edward nanonood, ano? Oh. Lope Gonzaga nanonood, Grazil Alom, salamat sa mga panonood ninyo, ha. So, salamat po sa inyong pa-stars, Ma'am Luti Lidan Mangantulaw. Oh, salamat po, ha. Ma'am Luti Mangantulaw, ha. Stars, maraming salamat sa nag-send ng stars, ano? German de la Paz nanonood. So, yun nga po mga kabunyog, mga kababayan. Hanggang ngayon kasi si Bato hindi lumilitaw. Kaya nga sinabi ni Trillanes, pag itong si Bato ay hindi pa talaga lumitaw, bandang March po, sinasabi niya ay baka kakanuhan niya na to, papailan niya po ng complaint o reklamo sa Ethics Committee ng Senado. Ha? Ano pong ibig sabihin nun? Dahil bilang senador, si Bato ay sumasahod po yan eh, ng bilang senador. Magkano bang sahod ng senador? I think nasa 300,000 ang sahod niyan, ano? 300,000 plus allowance, plus maintenance ng office, transportation, madami pong mga perks, privileges yung senador. So, sinasabi ni Trillanes, sasampahan niya ng kaso si Bato sa Ethics Committee ng Senado kasi nga hindi na ginagampanan ng trabaho, talagang hindi lang pala absent eh. Kumbaga nag-awol na eh, no? Awol na ang tawag natin diyan. Kumbaga absent without official leave. Kumbaga, biglang-biglang nawala naman sa kanyang sa kanyang mga obligasyon sa bayan, tuloy-tuloy ang sahod ni Bato. O di ba? Banji Ibanez, o ikaw ba Banji? Pag umabsent ka sa trabaho, o pwede ba 'yon? 2 araw ka lang mag-absent, walang dahilan, di anuhin ka na tatanungin ka na ng boss mo at kapag hindi magandang paliwanag, pwede kang masuspinde o kaya matanggal sa trabaho, di ba? Ganun lang naman po kasimple yun. So anyway, isang anggulo lang yung sahod ni Bato. Ang mas pinag-uusapan dito, yung kanyang pagiging senador na maraming mga trabaho ang isang senador na dapat niyang gampanan. Kaya lang, absent nga si Bato, di ba? Napapraning kasi nagtatago. Kaya sabi ni Trillanes, ito namang si Bato ay siya yung unang napakatapang, di ba? Ang tapang-tapang niya nung una. Ay sinasabi nga, make my day, di ba? Yun ang sabi ni Trillanes na itong si Bato nung una ay napakatapang, parang si Duterte. Bakit ngayon nawala na ang tapang, di ba? Naging tapang na lang ng mukha. Di ba, Banji? Kami nga po, no work, no pay, aray ko. Nga dapat ganun Lalo na empleyado kang gobyerno, talagang no work, no pay. Kay Bato hindi nga ganun, ano? Kahit absent siya, no work, pero may sahod pa rin. Sabi ni Emmanuel Sebasa, ni Angel de la Guardia, dapat si Soto kasi wag nang payagan na isama yan sa payroll. Yun nga, Angel, mukhang pinag-aaralan, may sinabi sila Lacson, pinag-aaralan, kinukonsider na ng Senado na tanggalan ng sahod si Bato. No? Yun po yung isa sa mga na balita ngayon na pinag-aaralan nga. Kinukonsider na ng Senado, tatanggalan ng sahod si Bato. Artemio Makawile, kabunyog natin sa Quezon City, nanonood, di ba? Salamat sa mga panonood nyo, ha? Ngayon, yung hamon na yan ni Torion, ni Israel Torion, na ilabas ang arrest warrant, basically, yan ay obligasyon naman ng kampo ni Bato. Di magtanong-tanong ka kung talaga may warrant of arrest ka, kung wala, magpakita ka. Pero ito po ang pinakamatindi sa bagay na yan, ano? Ito mismong si Harry Roque pala. Si Harry Roque, di ba? Na nagtatago din dyan sa Austria, no? Na wanted sa Pilipinas, si Harry Roque. Sinabi mismo ni Roque na siya mismo ay alam niya, may impormasyon siya na may arrest warrant talaga si Bato. Yan daw ay nakuha ni Roque sa kanyang kumbagay contact. May contact si Roque sa loob ng ICC, may mga kaibigan siya doon. So nakuha niya yung impormasyon na yan. So, yun naman pala. Kumbaga, si Roque ay kaalyado nila Bato, mga DDS yan. So,
dapat si Bato nagtatanong na lang kay Roque o sila Turyon, di ba? Tanungin nila si Roque, o Roque, totoo ba na nakita mo ang warrant of arrest ni Bato? O, di ba? O di, kung confirm na talaga nila yan na may arrest warrant si Bato, alam talaga nila. So, magtatago talaga yan si Bato. So, ano pa yung sinasabing hamon ni Torreon? Ano? Kumbaga, ang ginagawa lang ni Attorney Torreon ay binibitag, no? Binibitag lang si Trillanes. Siyempre, mautak si Trillanes, hindi naman siya kakagat sa mga ganyang kababaw na hamon ng mga Duterte, di ba? O ng kampo ni Bato, o, di ba? So, ang maliwanag po dito ay wala nang ibang choice si Bato. Wala na siyang ibang choice kung di magtago. At yan nga yung kinagagalit ng mga DDS kay Trillanes, ano? Dahil lahat ng mga sinabi ni Trillanes ay nagkatotoo. Lahat ng mga sinabi ni Trillanes tungkol sa mga Duterte ay nagkatotoo. Na nung una nga ay kinakantyawan nga daw si Trillanes ng sundalong kanin, trililing, pero lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Yung maaaresto si Kibuloy, yung maaaresto si Duterte, yan po yung sinabi ni Trillanes. Nagkatotoo po. Halimbawa, yung itong mga DDS, hindi naman sila naniniwala na talagang maaaresto si Duterte. Dahil, siyempre, feeling nila sa kanilang Mayor Duterte, sa kanilang Tatay Digong, ay Diyos na nila yan. Na yan ay untouchable. Paano yan? Naaresto. Pag galing sa Hong Kong, inaresto po. So, hindi makapaniwala ang mga DDS na yan pala'y totoo na. Na nandyan na, inaaresto na ni Torre. Gaya din nung nangyari kay Kibuloy-Loy, di ba? So, yan po ay sinabi ni Trillanes na talagang aaresto niya si Duterte. Pero, kinakantsawan lang ng mga DDS si Trillanes, di ba? Na puro sundalong kanin lang, trililing. Na wala namang kwenta yung mga sinasabi. Pero nangyari na naaresto si Duterte. Yan yung, kumbaga, na-shock yung mga DDS na ganun pala. Ito palang aming poong Duterte ay talagang, inaaresto na. Di nawala yung, yung ilusyon nila. Yung ilusyon ng mga DDS na itong kanilang Panginoong Duterte ay untouchable, hindi pala. Gumugulong din ang hustisya. Ngayon, yan din tingin ko yung nangyayari kay Bato ngayon. Yung realidad na yon na ayaw magaya ni Bato kay Duterte. Kasi nung una talaga puro kahambugan sila eh. Na-realize ni Bato, nila Torreon, ng mga DDS na yung kahambugan ay hanggang kahambugan lang. Na yung batas, realidad yan. Na yan ay kapag nandyan na yung mga arrest warrant, kahit anumang kahambugan o propaganda ay walang magagawa. Kasi pagka nandyan ang warrant of arrest, ipapatupad yan. So nakita ngayon nila Bato yung realidad na sila ay wala na sa kapangyarihan at ang batas ay patutupad na kahit kanino. Di ba? Ganun yun. So dahil sa nangyari kay Duterte na hindi naman nila akalaing aarestuin sa airport, ay nangyari, di umiiwas na si Bato ngayon. Kumbaga sobrang naninigurado si Bato, di ba? Ano sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan? May Salaya, shout out Sir Kulex. Tuloy-tuloy lang kahit busy sa bakasyon, still watching you. Ngayon lang ulit nakawatch ng live mo. Salamat Kabunyog May Salaya. Nakabakasyon ka ba? Salamat sa support mo sa Bunyog at lahat ng mga nagsusupport sa Bunyog, meron tayong nalalapit na malawakang rally sa February 25, kaya suportahan nyo rin po ang mga pagkilos ng Bunyog at iba't ibang grupo na naghahangad ng pagbabago, di ba? February 25 po yan. Odessa Garcia, di na pala tuloy ang impeachment kay Sara. Ay tuloy po yan. Kabunyog Odessa Garcia, tuloy. Yung decision lang ng Supreme Court nung nakaraan, tungkol po yun sa naunang impeachment last year. So tuloy po yung bagong impeachment na isasampa. Ano lang tayo yan. Intay-intay lang. This February po. This February, Good evening, Sir Kulex. Pa-shout out naman. Thanks, Ronald Posada. Tagasan kayo, Kabunyog Ronald Posada, shout out po kayo. Si Arnel Naranjo nanonood. Mariano Yuson Jr., good evening po. Belen Santos. Artemio Makawili. Nandito. Salamat mga Kabunyog, German De La Paz nanonood. Salamat, German De La Paz. Ma'am Luti, salamat sa pa-stars mo.
Nauna, wag nang intayin na tanggalin pa ng Ethics Committee, sabi ni German de la Paz. Kaya nga po, alam nyo yan, yung ethics complaint ni Trillanes, gagawin talaga ni Trillanes yan. Pero more than sa pagiging senador ni Bato, ang kinakatakot talaga ni Bato, yung makulong siya. Kasi yung matanggalan siya ng pwesto, pwede lang silang makabalik sa posisyon kung tatakbo sila uli. Pero itong makulong sa ICC, alam ni Bato na hindi nila mapapaikot eh. Hindi nila mapapaikot ang International Criminal Court. Kagaya ng mga pagpapaikot nila sa hustisya sa batas sa Pilipinas. Kasi nung nasa kapangyarihan sila, napopwersa nila yung mga batas, yung mga proseso, nakakapag-imbento sila ng kaso, hawak nila yung DOJ, hawak nila yung police, yung DILG, di ba? Ang dami nilang nagagawa para talagang gamitin ang kapangyarihan nila, paikutin ang batas, ang hustisya. Pero alam ni Bato, this time, realidad na to, wala na sila sa kapangyarihan, o hindi na sila yung nasa kataas-taasang kapangyarihan, yung nangyari kay Rodrigo Duterte ay mangyayari sa kanya, sa ayaw at sa gusto niya. Yung ICC ay hindi nila mapapaikot. Kaya nga, dyan sa ICC, kung ano-ano na lang ang mga motion ni attorney ni attorney Paldo. Itong si pumapaldo na attorney si Koopman, si attorney Koopman. Interim release, bokya. Nag-file na naman, interim release, bokya na naman. Kinwestiyon yung jurisdiction ng ICC. Ibig sabihin, may kapangyarihan ba ang ICC kay Duterte? Bokya, natalo na naman. Das nag-motion, bokya na naman. Pati itong medical condition ni Duterte, nawala na daw kapangyarihan si Duterte na mag-stand ng trial, makakalimutin na, wala nang naalala, nabokya pa din. Kasi sabi ng mga medical expert mula sa ICC, hindi, kaya niyan mag-stand ng trial. Ibig sabihin, lahat ng motion ni Koopman, bokya. Di ba? Alam ni Bato yun eh. Kumbaga, ano ang tsansa niya? Kasi yung kaso ni Duterte at kaso niya, iisa naman eh. Para related. Dahil ang pinag-uusapan dito, yung crime against humanity, yung libu-libong patayan sa panahon ng drug war ni Duterte. At yun nga, ang pinakapunto, kaya nagawa ni Duterte yan, ginawa niya, siya yung pinaka-arm ni Duterte. Siya yung kamay. Siya yung kanang kamay ni Duterte sa paggawa ng extrajudicial killing. Kaya yung kaso ni Duterte, ay kaso din niya yun. Kaya alam ni Bato na kung nabobokya si Koopman, alam niya ganun din ang kasasapitan kasi ng kanyang kaso. Dahil yun lang din naman ang ipapile niyang motion eh. Siyempre, ko-questionin niya yung jurisdiction. Ko-questionin niya yung mga judges. Bokya si Koopman yan. Same na desisyonan na yan ng ICC. So talagang ididiretso na si Duterte sa trial. Ngayon, nagtatago na si Bato. Tago si Bato ngayon. Yung make my day, wala. Nawala po ang kahambugan. Di ba yung mga DDS na wala kahambugan hanggang sa nagtitiis na lang silang nagrarally sila gamit yung karton ng tatay nila. Di ba? Yung karton ng tatay ninyo, mga DDS, pinapakain nyo pa yung karton, di ba? Ganyan na lang eh. Wala na eh. Di naman sila makapag-rally ng madami. Sabi nila, milyon-milyon. Wala, sana yun. Hindi naman nila magagawa eh, di ba? Wala. Hanggang iyak-iyak na si Mike Defensor sa Cebu, di ba? Yung parali nilang pumalpak na naman. Ilang maisog na yan. Tatago na si Roque. Wala eh. Yung yabang, kumbaga yung kahambugan ng mga DDS ng kampo ni Duterte, nalalaman na nila ngayon, kahambugan lang pala yun. Wala palang realidad yun. At ang realidad ay hinahabol sila ng batas. Yan yung nakatanim kay Bato ngayon, sa ulo ni Bato. Na hinahabol na sila ng batas. Na hindi na sila sasantuhin, di ba? Kaya yung pasabog ni Boying na nandiyan na yung arrest warrant, na kinumpirma naman ni Harry Roque na meron nga daw siyang impormasyon na totoo, meron talagang arrest warrant, yan na, nagtatago na si Bato. Hindi na po magpapakita yan.
Kaya itong hamon ni Atty. Torion, ano na lang yan eh, nang-uurat. Alam niyo yun, nang-uurat. Ano na lang yan eh, kumbaga nagpapagulo na lang eh, no? Yung mga hamon-hamon ni Torion na yan, wala na po yan eh, walang bearing yan. Eh, hindi naman pinatulan ni Trillanes, di ba? Kaya nga sabi ni Trillanes eh, parang nag-isip pa sila. Oh, wala pa lang arrest warrant eh. Kung tingin nyo, parang nagsisinungaling ako, lumantad ka na ba to? Ba't di ka lumantad? Oh, di ba? O di ba mga DDS, kung sinungaling si Trillanes at naninindigan kayong yabang lang ni Trillanes yung arrest warrant ni Bato, o bakit hindi nyo palantarin si Bato, di ba? Kung sa tingin nyo, hindi nagsasabi si Trillanes ng totoo. Pero alam mismo ng mga DDS, si Trillanes nagsasabi ng totoo. O di ba? Na talagang may arrest warrant. At susunod na nga dyan si Bongo, di ba? Susunod-sunod na yan eh. Lahat ng may kinalaman sa drug war, dyan sa crime against humanity ni Duterte. Kasi, basic lang naman ang logic dyan. Hindi naman magagawa ni Duterte yan libu-libong patayan nang wala siyang inutusan. O di ba, sino ba yung kanyang mga main ano dyan? Yung kanyang mga main instrument o instrumento o yung mga inutusan dyan. Eh di sila Bato, sila Bongo. O di ba si Garma nga magte-testimonya na din. Kakanta na si Garma. O Mayap Abengi Kulek, sabi ni Willie Manalili. O Kapampangan, no? Mabengi po, Mabengi, Mayap Abengi. San po kayo sa Pampanga? Kabunyog Willie Manalili, no? Rosalina Loresca, kabunyog natin sa Caloocan. Good evening, Kulek. Salamat. Algie Gabini, kabunyog natin sa Mandaue City. Algie. Byron Cervantes Columna, kamusta ka na pare ko? Byron ha, dyan sa Caloocan. Catanduanes pala si Ronald Posada, no? Magandang araw po sa mga Catanduanes, taga Catanduanes, mga kabunyog natin dyan ha. Sila Jan Asor, sila Mama Ian Olpindo, di ba? Ma'am Ayan Olpindo ng Catanduanes. Ronald Posada, sila Jose, no? Yung kabunyog natin sa QC, ay taga dyan din. Sila kabunyog Jose, dyan sa Catanduanes, nakalimutan ko yung apelido. Tarlac kayo, Willie Manalili, Tarlac. Saan kayo sa Tarlac? Mindanao, Bisaya, Senator Bato, magtago ka na lang na maging presidente, Senator Bato, magtago ka na lang, malapit na maging presidente si Sara. Lahat ng NPA nakakampi mo, Kulex, Tigok. Minurat ako. Ang pangalan nito ay Mindanao, Visayas, ang pangalan mo sa account. Magiging presidente na si Sara, lahat ng anong NPA? Ito talagang DDS na to. Anong NPA siya? Nakakampi ko daw. May kakampi ba akong NPA? Baka no permanent address ang kakampi ko. Ako NPA din ako di ba? Ka George, no permanent address tayo. Talaga tong mga DDS. Alam nyo, kung sino ka man, na DDS ka, sabi mo magtago na lang si Bato, hindi magtago, di ba? Sabi mo malapit na maging presidente si Sara. Baka presidente ng ano bang presidente yan, di ba? Mary Ebit Malay, nakakatawa kasi yung yung isang DDS, no? Good evening, Sir Kulex, watching from Lubao, Pampanga. Ang daming Kapampangan dito, ha? Sila Ma'am Marlene, sila Ma'am Wilma Suarez, Kapampangan niya mga yan, Diyan sila kabunyog Alan Hilario ng Pampanga, Mary Ebet Malay, good evening, Sir Kulex, watching from Lubao, Pampanga. Anong barangay kayo dyan, Ma'am Mary Ebet Malay, Toto Aremes, good evening, Sir Kulex, si Jap Season nanonood. Hermi Kausing Benagua, Dayo, good evening, Sir Kulex, I'm watching here in Iloilo City. Sila Ma'am Mila Anino, dyan sa Iloilo City. Salamat po, Ma'am Hermi, Sir Hermi, dyan sa Iloilo City. So, yun. Alam naman natin, yung hamon ni Torion ay hindi naman kumagat si Trillanes dyan. Ang gawin na lang dapat nila Torion ay pag-aralan ni Torion ng depensa. Pero ang alam ko, hindi mare-represent ni Torion si Bato sa ICC kasi ang tingin ko, ang alam ko, si Torion, si Atty. Torion ay hindi naman accredited sa ICC. Kasi hindi basta-bastang abogado ang pwedeng mag-abogado sa ICC. Alam ko si Roque pwede Si Roque, yan. Baka sakali kasi sila Sara hindi kinuha si Roque na abogado sa ICC ni Duterte. Baka si Bato para makamura.
Para makamura ka Bato, si Roque na kunin mo. Di ba? Kupal yan si Bato, sabi ni Jet Arcega. Salot yan si Bato, sabi ni Jet. Ano, kamusta Jet, ha? Kita-kita tayo sa Sunday, Jet, ha? Larry Harilla Ano Nuevo, good evening po. Salamat, Larry Ano Nuevo, tagasan kayo, no? Bunyog Maralita, mabuhay. Salamat, Jet. So, yun, hanggang dito na lang ang ating vlog, no? Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Si Torion Tuta yan, abogado. Oo, Tuta, siyempre. Ano yan abogado ni Bato yan di ba? So, yun, okay. Sige. Sino pa ba hindi ko nabate bago tayo magpaalam, no? So, maraming salamat sa mga nag-send ng stars, no? At you can send stars, ano? Malaking tulong yan. Prado Saba, Santo Niño, Lubao, Pampanga, si Mary Ibet Malay. Salamat, Ma'am Mary Ibet Malay, taga Prado Saba, Santo Niño, Lubao, Pampanga. Kukontakin kayo nila Ma'am Marlene dyan, ano? Sa Lubao. Jude Bedison, nanonood. Oh, salamat Jude Bedison. So, yun po, hanggang dito na lang ating vlog. At sa February 25, pagandaan natin malawakang rally ng mga tao na naghahangad ng pagbabago laban sa mga korupsyon, flood control man yan, DPWH, anong ahensya, basta may korupsyon, labanan po natin. Di ko po makita sa YouTube vlog nyo, no? Makikita nyo po pag ni-re-edit ito. Sa ngayon, sa wall ko, makikita nyo yung vlog ko. Pero, inilalagay din natin sa bunyog pagkakaya sa public page, sa Facebook, tsaka sa YouTube. Ano po? Ma'am Mary Ibet Malay. Ano? So, Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Ka George Ortiz, binabati kita ha. Ka George Ortiz ng NPA kasi itong si Ka George. Hindi ko alam ang address. Atimonan ka ba? Cavite? Balayan, Batangas? Saan ka ba talaga? Santa Rosa, Laguna. Dahil mong address Ka George, no? Tanay Rizal. Yan ang totoong NPA, ano? No permanent address, ano? Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.